Sa totoo lang po, nung time na yun, ako pa yung nagsara ng pinto yung first time. So, nung first time, sabi ko, kasi nagkatingin na kami ni Heart, siya nagbukas. So, guys ko, sige, sarahan ko na lang, sasaraduhan ko na lang. So, sinarado ko. Pagka-upo ko, like, parang ilang minutes, gano'n, nag-open siya ulit. Ako po kasi yung tao na, hindi ako matatakotin, magugulatin ako. Yun, magugulatin ako. Pero nung nag-open siya, parang, ay, thank you po. Ano po ako, nag-hesitate akong mag-i-close siya, pero nagtapang-tapangan na lang ako din kay Heart na sabi ko, sige ko, close ko siya sa first time. Nung second time, nag-open siya, sabi ko, ay, hindi na kita sasanduhan, ayoko na, pagod na ako, gumanot na ako, kasi ayoko matakot. Pero pag uwi ko naman sa bahay, like every time po, hindi na kasi ako new talaga sa horror. So every time na gumagawa ako ng horror, ang ginagawa ko, nagpipray ako after ng shoot, like, silent prayer lang. Then, pag uwi ko sa bahay, wala, nakalimutan ko na lang. Then, kahit yung mga real horror stories na nakalimutan ko na rin. So, ganun. Thank you po. Gusto mo din natin ginagawa. As in, I just pray like what she said after the shoot, because I don't think about it at all. I try not to. Kasi mas magiging natatakotin ka. Especially if you're alone. Diba? So I try to distract myself from thinking and just sleep it off. Yun lang po ang magagawa ko. Thank you. Relate kayo ng Sinta. Yung gusto lang sumagot. Isang particular scene na may ginawa yung character ko. Hindi siya aprobado ng kahit na anong ang tawag dito, religion. So, ayoko nang bagitin ko ano yun. Pero after nun, parang na-feel ko yung agony ng character ko. Na-feel ko yung bigat ng ginawa ko. Kaya after nun, sabi ko, teka, parang kailangan ko lahat na talaga magdasal. At iligaw kung ano man yung entity na natawag ko noong panahon na yun. Kasi ano talaga siya iba. Never ko siyang ginawa sa kahit na anong proyekto. At yun din yung parang hindi natin masyadong tinatackle na topic. So, yun. Sana kapag napanood nyo yun, sabihan nyo ako anong feel. So, yun po. Ako po, meron pong isang mabigat na scene dun yung character ko. And, syempre po, as an actor, I try to put myself in the situation talaga na ako sa akin talaga nangyayari yun. And, ang hirap i-explain, baka ma-spoil. Parang may mangyayari po sa character ko doon. And sobra po yung fear ko talaga kasi syempre, I'm putting myself in that situation and I think na yun talaga yung nangyayari sa moment na yun. And kahit after po nung scene, kahit cut na, sobrang umiiyak pa rin ako kasi ang bigat nung na-feel ko na parang nangyayari talaga yun sa akin in real life. And ayun po, I'll explain more siguro pag nag-showing na. Yun po, thank you. Po ni Sia yung parang climax, yung climax nun. Papa-end na yun kasi parang no witness nag-unfold lahat sa mata ng isang bata. Siya kasi yung pinakabata sa tatlo. So, nag-unfold sa mata niya lahat ng nangyayari. So, very traumatic po talaga yun for a young girl na makita niya lahat ng, sabihin na natin, may dugo, may violence, ganyan. So, yun po yung tinutukoy ni Sia na example. Okay, thank you. Meron pang gustong sumagot? Tito ako. Hello po, Tito Robert. Ay, yes, Bea. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako naman po dito especially dito sa film, sa Pasahero, hindi lang ako, pero for sure marami rin sa atin po yung makaka-relate, yung tinatawag nilang bystander effect. Yung kapag nagiging witness tayo into something but we don't do something about it. Pero syempre tayo, minsan marami tayong mga iniisip na marami tayong kailangan protektahan, hindi natin alam yung kailangan natin gawin or what, kung tutulong ba tayo o hindi. Pero wala tayong ginawa. And siguro dito sa Pasahero, yun din po yung magiging isa sa main lessons
dun sa pelikula na dapat wag lang tayong maging bystander, lalo na kapag alam naman natin meron tayong pwedeng gawin. Yan po. Okay. Thank you po. Yes, Andrea. Relate sa movie po namin na Nanay Tatay because I don't know Direk, because Direk was the one who wrote the movie. Is it right na yung antique ko po sa movie na to is that parang ang subliminal message niya is that in life we are surrounded by evil, and even if how hard we try to change our life, our past, and manalangin, reach out to God, parang mas lalo pa nagper-persist ang evil. Doon siya talagang magiging vigilant siya to get your soul, to win your soul actually, you know, to take it away from God. So, I don't know, Direk, correct me if I'm wrong, because you're the one who wrote it. So, parang gano'n, parang gano'n din ang nangyayari sa life ko. That's why I could somehow relate to it. Tama ba, Direk? Okay, then siyempre mora yung yung presyo, makakabawi po kaya sa palagay niyo? Business. Yes, sobrang happy po. Lalo na nung nalaman natin na mababa yung presyo. No? Kasi yun naman lagi ang nakikita natin sa mga reactions kahit sa study ng FDCP. Nakita nila na, last time, diniscuss ko to last time yan, na middle class and upper middle class ang nanonood na lang ng sine. So ngayon, ito pwedeng manood ang nanonood sa cinema talaga, na masa. Nanonood ang masa, nanonood sila kasi napakamura na ng presyo ng cinema. At sobrang thankful tayo dito at nag-collaboration ang Studio Viva, Viva Films and SM para mapasama kami dito, no? Kasi sabi nga nung tanong kanina, dapat hindi kami talaga papalabas talaga ng regular screening, pero saktong-sakto na ang Sinesendak, no, ay sumakto dun sa season na ito. Panalo syempre panalo kami dalawa ni Choni, no? At nag-expect tayo na bumalik ang mga tao, lalo na ang masa sa cinema. Pero may challenge na ikumpara kayo dun sa mga foreign movie na kasabay niyo. Ano po? Sorry. I-compare kayo dun sa mga kasabay niyo na foreign movie. Oo, laban. Laban kami dun. Johnny. Laban kami dyan. Iba, magkakaiba ang taste ng tao, no? Pero syempre, iba pa rin yung sensibilidad ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Iba pa rin yan, di ba? Yun. Mas experience kasi yung amin. Mas experience namin, no? Yun. Go, Jones. Tsaka sabi nga ni Direk, mura siyang mapapanood. So mas marami yung makakanood. Kasi ako po I believe kaya tayo gumagawa ng pelikula, kaya tayo gumagawa ng mga palabas para may manood. So magandang opportunity po yun para mas ma-reach natin yung mga audience, yung mga hindi nanonood sa sine, yung mga nawala na ng pag-asa sa Philippine cinema. Mahikayat ulit natin sila na manood pa, may entertain pa sila ng pelikulang Pilipino. Yung comment direct na halimbawa, ikumpara kayong dalawa yung gawa yung dalawa ni Direk Roman. Meron din, ha? Okay lang po ikumpara nyo kami. At least napanood nyo po. Maraming salamat. Bumili po kayo. Okay, thank you po. From Stars Photo Grids, Alan Sancon sa front po. Sir, tanong ko lang, kasi di ba halimbawa dumugin to ng tao and all day pass yun. Paano yun kung halimbawa nakabili na siya ng ticket tapos standing, di ba? Kasi ano lang, parang ano lang natin. Are you allowed to parang ibalik yung ticket nila? Parang gano'n kung hindi na napuno, parang ganyan. And ilang sine po yung mapapanood dun sa all day na yun, sa haba ng mga movie? Di ba? I think we have Sir Richard sa taas po. Just make to add, yung sabi ni Direk kanina, kasi ang difference po ng Sinesendak, it encourage people to go back to the cinema. At the same time, yung hindi po nanonood ng sine, like yung sanay sa piracy, kung bumabalik po sa cinema. Iba po yung feeling ng Sinesendak, not only the movie itself, pati yung feeling po ng festivities ng event. With regards po dun sa question kanina, I think the best person to answer is the operations.
From SM po, Miss Abby. Miss Abigail. Here po. Hello. That's a good problem kapag ka nag-standing tsaka puno, and we like that. So what we usually do is add more screens, and we have multiple screens in all SM cinemas. And talagang nakaplana po namin yan. We project na marami po manonood sa Sinisindak. So naka-ready po ang operations for that. Para lahat mapagbigyan na manood. Saka alam ko pa, di ba, pagka bumili ng ticket, may libreng water yung mga tao. Dito po ba, may libreng water yung mga manonood? Parang at 150 or 300. Pero pag nagpunta kayo ng SM Cinema, marami kayong makikitang surprises. So, maganda po pumunta po tayo sa actual day ng palabas. Kasi mamaya may kapot din nung nakaitim kanina, di ba, na mga ganun. So, wag po kayo mag-alala, marami po tayong upuan. At wala na po tayong standing kasi we wanna ensure na lahat po ng manonood sa atin is very comfortable. Talagang they feel the best experience kapag widescreen. So, sa halagang 150 pesos sa 300 pesos, widescreen, naka-Atmos, naka-laser, first class experience po yung ibibigay po natin sa ating mga audience. Thank you po. Holy water, Holy water. Holy water unrequested. Okay, thank you very much. That was Alan Santon of Stars Photo Vids. And we are accepting last question. Hi po, good afternoon. This is Hannah po from Encora. So, ang question ko lang